Nagbanta ang Amerika na ititigil nila ang pakikipagkalakalan sa Espanya kung hindi tutulong sa pag-atake nila sa Iran. Pero ang Espanya nanindigang hindi sasali sa gera. Kasabay po niyan, nakauwi na ang nasa 300 Pilipino mula po sa Middle East. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawid. Lumapag na kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong Nulan ang 299 na Pilipino. Ilan lang sila sa mga kababayan nating naipit sa bakbakan sa Middle East. Kaninang tanghali, dumating din ang OFW na si Rachel May Guray. Galing daw siyang Jeddah at lumipad pa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan may biyahe diretsyo ng Manila. Kaba, syempre baka bumigla yung racket. Tapos pagdating ko ng Riyadh, baka cancel ako, ganun. Siyempre kaba kasi wala akong alam-alam dun sa Riyadh eh. Mahalaga talaga ang buhay kasi may mga anak ako eh. Siyempre, iba talaga pag nasa sa pamilya mo. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, hindi pa ito ang repatriation flight ng gobyerno. May mga nakatakda pang umuwi. Sa buong Middle East, sigit 1,000 OFW ang nagpalista sa repatriation program. Posible pa raw yan magbago dahil may mga kababayan tayong umaatras kapag nakita nilang humuhupa na ang tensyon sa Middle East. Inaantabayanan na rin ng Embahada ng Pilipinas ang pagbubukas ng paliparan sa Tel Aviv, Israel. Oras na magkaroon na ng flight, ibabiyahe na pabalik ng bansa ang mga labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera. Nasawi siya matapos mabagsakan ng Iranian missile debris ang kanyang tinutuluyan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kikilalanin ng Israeli government si De Vera bilang terror victim. Ibig sabihin, makukuha niya ang mga benepisyong ibinibigay sa isang Israeli citizen na namatay dahil sa giyera. Sa huling ulat, damay na rin ang bansang Azerbaijan. Natamaan ang isa nilang airport ng 2 drone umano ng Iran. 2 sugatan. Pinagpapaliwanag na ng Azerbaijan Foreign Ministry ang Iranian ambassador sa kanila. Sunod-sunod na missile rin ang nasangga sa Tel Aviv, Israel. Magdamagan ding umalingaw-ngaw ang mga warning siren. May mga missile ring tinabla mula sa Iran ang NATO air defenses sa Turkiye. 10 drone at 2 missile naman ang nasangga ng Qatar. Na-videohan pa ang ilan sa mga pinalipad na interceptor. Kabilang sa mga inaatake ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa Qatar. Sunod-sunod din ang mga pagsabog sa Iran mula naman sa US-Israeli forces. Sa Sananda City, kahit gabi, may sumasabog. Tuloy-tuloy rin ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa Lebanon kasi nakabase ang pinupuntiryan nilang Hezbollah na kakampi ng Iran. Damay na rin sa gulo ang katabing bansa ng Iran na Pakistan. Ang Spain naman nanindigang paglabag sa international law ang giyera. Kaya hindi raw nila papayagan ng Amerika na gamitin ang mga base militar sa Spain. Binanatan niya ni US President Donald Trump at nagbabalang ititigil nila ang pakikipagkalakalan sa Spain. Pero nanindigan ng Spain sa kanilang posisyon. Ang Senado naman sa Amerika, suportado si Trump sa patuloy na pag-atake sa Iran. Pero sa gitna ng hearing doon, isang Marine veteran ang nagprotesta. Agad siyang kinaladkad palabas base sa report na balian pa ng braso ang lalaki. Sa ngayon, nasa 1,000 na ang namatay sa giyera sa Middle East base sa report ng Al Jazeera. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.